Bakit kuya? Mga kababayan, si Marcos Jr. ay nakapanayam nitong mga, I think that was yesterday. And nakakapanginig talaga ng laman ang kakapalan ng mukha. Okay? Ang sinabi niya, nilinlang, niloko at inuto ng matindi siya ni VP Sara. Niloko at inuto ng matindi. Gayuma. Sabi nung kantang Gayuma ni Abra ba yun? Hello Abra, love ya. May kantang kasing ganun eh. Gayuma. Gayuma. Sabi nung kanta, bala kayo dyan. So, kasi sinabi ng pangalawang pangulo na hindi sila magkaibigan. Tapos ito namang si Kuting, pa-victim mga tatkuy, nakakapanginig ng laman, pa-victim. Feeling kawawa ang inanitan na di umano ay parang nalinlang daw siya. Nalinlang, niloko, nauto, binudol. Okay? O, kasi sa recent interview niya, ayun natanong siya patungkol kung ano yung parang remarks niya sa sinabi ng pangalawang pangulo na hindi kami magkaibigan. Oh, special mention sa mga hindi ko na lang i-mention ni nanonood kasi. Hello, hello! Mga nanonood siya ng na kakampi natin. Basahin natin yung article, bakit kuya, ano ko na lang sa inyo. May article kasi po from GMA News. And actually, ano na to? Na-share ko to sa Facebook, right? Shinare ko to kahapon yata. Open natin, Maui Spencer. Kung hindi pa kayo naka-follow, tumataas yung ating followers dito. Maui Spencer. Salamat po sa bagong followers natin at mga nagsisend ng mga stars dito sa Maui Spencer. I'm thinking of doing live stream na rin on Maui Spencer channel. Isasabay dito sa YouTube. Bubuting tingin ko muna kasi may bayad yan kapag sinabay mga tatkuya. Kapag magkasabay ang mga social media accounts na nagla-live, ay may bayad. Nanghihinayang ako na yung mga vlogs ko sa YouTube, hindi na-upload sa Maui Spencer. Ang dami palang nanonood. Dati po, 1,000 lang ang nakafollow sa akin dito, pero ngayon po 7,000. So salamat po sa mga bagong followers ng Maui Spencer. Ang page ko po sa Facebook, nahiya ako, pinaltan ko na yung cover. Dati po ay picture namin ni Bangag ang nandito. Kasi nga po, baka para iwas gurgur lang, ang dami nagtatawa, bakit ang profile picture mo si Bangag pa rin, even your cover photo. Sabi ko, ay iwas gurgur. Di ba, pag inopen nila yung aking social media, picture namin di Bangag, baka hindi ako gurgurin, mga ganyang ganap. Okay, basa tayo mga tatkuya, kasi shinare ko yan dito. Diyos ko si Abalos, yawa. Kuting Jr. and VP Sara remarked they were not friends. Maybe I was deceived. Niloko daw siya, nilinlang daw siya ni VP Sara, binudol daw siya. Ang tigas ng mukha mo, ikaw pa ang binudol na inamukha. Basahin natin ng mabilisan dahil nakakapag-init ng ulo, nakakapanginig ng laman. I always thought that we were, but maybe I was deceived. This was the response of President Bangag when asked for his reaction to Vice President Sara Duterte's wala talaga sa sariling leche naman tong GMA na ito. Ang daming kapunyetahan. That they had never been friends. Speaking to the Philippine media delegation, Marcos admitted that he was a little dismayed by the vice president's statement. I don't know, and hindi ko na alam, sabi ni Kuting. I am not quite sure I understand. I'm a little dismayed to hear that she doesn't think that we are friends. Duterte earlier said that she was never friends with Marcos even though she was the president's running mate in election 2022. Ano ba yung context ng bakit sinabi ni VP Sara hindi sila magkaibigan? Nung natanong dati ang pangalawang pangulo patungkol dyan, ang sinabi ni VP Sara, ang kaibigan talaga niya dyan, si Pinya. Yung ate ni Kuting, si Pinya, dati siyang mangga, pero sa dami ng kanyang mata sa Duterte camp, at sa mga Duterte supporters at sa mga Duterte groups, ang daing niyang mata. And take note, yung mga mata na yan, may mga dollar sign, peso sign if you like.
Kung ikaw mata ka ni Pinya, bakit ka magpapagamit sa mambubudol na yan or nagtatanga-tangahan? Budolera yan, di primera, according to Dr. Lorraine Badoy. Mag-ingat tayo sa budolerang pinya na yan. Dating mangga yan, naging pinya sa dami ng mata. At ang kanyang mga mata may mga peso sign. Bakit ka papayag na maging mata ng mangga na yan kung walang kapalit? Ginugulo ng mga mata niya ang Duterte camp, kaya nag-aaway-away ang mga grupong yan. Nasaksi ang EDSA Friday Group dyan. Kung hindi pa umawat ang EDSA Friday Group, naghampasan na sila ng payong. Sa isang rally na banal dapat, dahil para kay Pastor Quibolo yun, pero yung mga grupo ng mga Duterte supporters na yan, nag-aaway-away. Kasi yung iba dyan, bayad, yung iba naman ay feeling entitled. Kaya mag-ingat din kayo sa mga grupo ng sambang-samba kay PRRD. Isa yan sa na-appreciate ko sa EDSA Friday Group na iniwanan sa akin ni Miss Pebbles dahil iniwanan na nga niya, kaya pala niya ipinaubaya dahil hindi niya kaya at babaliktad. Diba? Dahil ang miyembro ng EDSA Friday Groups, hindi naman yan mga maka-Duterte. May supporters ni Pacquiao dyan, may supporters ni Isko, pero lahat nagkakaisa na dapat nang tigilan ang pambubudol sa atin ng mga nakaupo ngayon, ang pandarambong, dapat nang matapos ang lala ng krimen, ang kawalan ng pakialam, may napatay na, may nabitay na OFW, kung kay PRRD yan. Diyos ko po, ilang mga overseas Filipino workers, lalo dyan sa Middle East, ang naisalba ni Pangulong Duterte, isang panakot lang niya, mga adat kuya, hindi panakot na pansahog. Isang pang-threaten lang niya sa isang bansa dyan in the Middle East, sasabihin niya, subukan nyo lang nabitayin yung kababayan namin, hindi kami magpapadala ng mga OFW sa bansa nyo. Total, inaalipin, inaalila, binabastos nyo, binabalahura nyo, minamanyak nyo. Hindi naman kasama sa trabaho yon, pero ganyan kasi ang kultura ng ibang bansa. Kapag ikaw ay kasambahay, kapag ikaw ay alipin, para usan ka rin. Kasama sa binayaran. Bukod pa sa ililinisin mo ang bahay ng amo mo, lilinisin mo rin ang bahay ng kapatid. Malayo ka na nga sa pamilya, ang init-init sa lugar na titirhan mo. Babalahurain pa ang pagkatao mo, sasaktan ka pa. Thank you, Ate Lynn Tasha. So may mga hindi nakakatiis. Kaya lumalaban, nakakapag-commit ng krimen. Minsan self-defense na nga lang. 'Di ba? Yung iba nagpapakamatay. Kaya si PRRD mahal na mahal ang mga OFWs. Lumalayo kayo, naiiwan ang pamilya niyo dito sa Pilipinas. 'Di ba? Tapos mababarkada, matuturuan ng droga kahit mga asawa ninyo. Oh, matuturuan gumamit ng droga. Padala kayo ng padala, ang pera pinapadala nyo, ipinambabayad sa pinambibili ng tiyabo. Kaya gigil na gigil si PRRD. Kahit na nakagawa ng krimen ng hindi naman tayo masamang tayo, hindi tayo barbaric, magaling tayong makisama. Bakit nagre-resort ang mga OFW sa ganyan paggawa ng krimen? Kumbaga, 'di ba? Nakakapaslang ng kanilang amo o ng kanilang mga kapartner sa negosyo diyan sa gitnang silangan. Dahil nga po mahaba ang ating PC, mahaba ang ating pagtatyaga, pagtitiis, 2 taon na ngang mahigit ang kuting na 'to, 'di ba? Wala pa tayong ginagawa. Kasi wala tayong naririnig sa media na kapalpakan, kakampi nila ang media, mahaba ang ating pasensya. Pero kung umabot na ang isang OFW sa, 'di ba, sa hangganan, baka mag-commit na nga 'yan ng ganyan. Pasensyoso tayo eh. So, kung ang isang OFW makapaslang ng ibang lahi, naubusan na ng pasensya yan. Bakit hindi mo kayang isalba, kuting? Tatawanan mo, sasabihin mo, deserve? Wala ka sa tamang katinuan. Ikaw ang mambubudol. Binudol mo hindi lang si VP Sara, kapati kaming lahat. Ngayon ang tanong, hanggang kailan tayo magpapabudol, mga kababayan? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.